Dumating tayo ng 9:30. So magsisimula tayo ng 10. Hallelujah. Sabi ng isang pastor, if there's a friction, ay kailangan nyo pong, ano bang friction natin yun? Ang friction natin mainit. So kailangan natin mag-provide ng aircon. Ano yun, amen? Parang ako lang na nasisiyahan sa aircon. Parang ako lang nakikinabang. Tingnan niyo mga kapatid kung ilan ba ang nakatutok ng electric fan sa inyo at ilan po sa amin. Wala, di ba? Kaya titiisin po namin, hallelujah, sapagkat kasama namin ang Diyos. Amen? Kami lang naman po ang mga pastor dito na kahit isang ihip ng hangin, wala talaga. Kami namin. Tapos nakatutok pa sa amin yung spotlight. Paglabas namin dito, mukha na kami si Pedro. Hallelujah. Pwede ba natin buhay na Diyos? Hallelujah. Lahat po tayo tumayo? Okay? Saro, hindi nyo makita yung sinihan na Saro. Magsabi kayo, hindi nyo nakita ha? Hindi na po problema ng TV. Mata na ang problema ninyo. Ha? Mata na. Glory to God sa mga tao ginamit ng Diyos. May mukha yan. Hallelujah. Pinagpala. Ang sabi sa John 14, grabe. Ano? Kita ba sa likod? Grabe. Ating kaluluhan ni John Paul dito, kita na. Hallelujah. John 14:12-16 it says, Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Amen? Amen. One more time, itong pula. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Palakpakan natin ang buhay niya. Lahat po tayo yung bukas na langin. Aming Ama, aming Diyos, hallelujah, kami po ay nagpapasalamat sa isang panibagong linggo, panibagong mensahe na aming maririnig. Lord, mensahe o Diyos na inihakon mo mula o Diyos sa iyong mga salita. Paspasanin po ako o Diyos na magsasalita, Panginoon, at ang lahat po na makapakinig. Ikaw nga po, Diyos, hallelujah, God, ang patuloy na magmulat o Diyos. Hindi po ako, Panginoon, kundi ang iyong mga salita ang magmulat sa kanila o Diyos. Lalong-lalo na sa mga naranasan namin, Panginoon. Naranasan po Diyos ng aming bansa. Naranasan po Diyos ng aming mundo. Ipangulat niyo po sa amin, O Diyos, na ang mga salita mo ay tunay. Hallelujah, O God, na nag-iingat. Tunay na nagbabago. Tunay, O Diyos, na nagtatransform, Panginoon God, sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Diyos. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Samahan niyo po kami despite sa init ng panahon, God. Ma-overcome po namin, O Diyos. Panginoon, we are beyond grateful sa mga nangyayari. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po namin ibinibigay ang buong pasasalamat at kapapurihan. Lahat po magsabi na Amen at Amen. Hallelujah. Now, my title for today is The Holy Spirit, ang banal na Espiritu, can turn our crisis to comfort. Hello? Amen. Holy Spirit can turn the crisis na ating naranasan. Kahit po ang hirap po natin, mga kapatid, ay nasa Middle East, whether you like it or not, we are all affected. Lahat po tayo apektado. No? Apektado, pagpunta mo pa lang sa mga bilihin, lahat na po, mga kapatid, ay nagsitaasan. Lahat na po ay nagsimahalan. Pati po ang gas po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ay nagsimahalan. No? Kung may rollback man piso, pero pag nagtaas, 10 piso, grabe, oy. No? Grabe ba? No? Kahit masabihin na wala nang gira, may ceasefire na, pero nandun pa rin yung krisis. Kasi po, hindi lang po naman
gasolina. Sa mga hindi po nakakalam, hindi lang naman po gasolina po ang napigilan doon sa Strait of Hormuz, kundi pati po ang fertilizer. Ang fertilizer po, mga kapatid, yun ang ginagamit sa pagpananim natin mga bigas. Kaya nga po ang sabi po ng DA, Department of Agriculture, magbabawasan daw ng 50% na supply ng bigas. Hallelujah! So, balik ka sa mais. No, pero ang mais din, ganoon din. Kailangan din ng fertilizer. Balik tayo sa kamuti. Kahit ganoon din, ang kamuti, tagtuyo. May kamuti pa ba ngayon? Hallelujah! So, krisis. Grabe ang krisis. Huwag po ninyong sabihin na walang krisis. May krisis. Pero, may pangako ang Diyos kapag ikaw ay dumaranas ng krisis. Hallelujah. Ano mo na yung mukha ko dyan, Tex? Tabingin yung mukha ko dyan. Sige, ano na. Wala na tayong magagawa. Now, bakit nasabi ito ni Jesus? Nung sinabi niya, mga kapatid, I say to you, whoever believes in me will also, and then, sabi niya, and I will ask the Father. Grabe. Gusto ko itong ganito kalaking TV, And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Now, alam niyo mga kapatid, bago sinabi ni Jesus Christ ang mga salitang ito, tapos na po si Jesus, binitrade ni Judas. In short, sa panahon na nagsasalita si Jesus dito, this was the time of Last Supper. So yung huling hapunan ba? Nung huling hapunan, tapos na po, binitrade ni Judas si Jesus. And then si Jesus Christ ay nagsasabi na sa mga disipulo that the time has come that the Son of God will be lifted up. Doon po, in short, sa katagalan natin, didiretsuhin ko na, ang sabi ni Jesus, panahon na ako po ay ipabako sa krus. Hello? Amen. Yung mga salita dito ay sinasabi ni Jesus, panahon na para ako ay ipako sa krus. So ngayon, the disciples were afraid. Sabi ng mga disipulo, Jesus, aalis ka na. Muhawa na ka, sabi sa Bisaya. Muhawa na ka, aalis ka na. Sino ang paano na kami mga disipulo? Can you imagine, naalala ninyo? Na nung si Jesus Christ, kasi after ng Last Supper, they went to Gethsemane, and Jesus Christ prayed. Pagkatapos na pray, madaling araw, hinuli si Jesus Christ. Naalala nyo? And then, nung pagkatapos hinuli si Jesus Christ, nasa ng mga disipulo? Wala! Nandun sa tagtagtagago, mga disipulo. Because sa panahon na ito, disciples were afraid. Nagtakot sila. Bakit sila nagtakot, Pastor? Kasi nga, si Jesus Christ ay nagpapaalam na sa kanila. Sabi ni Jesus Christ, ako, malapit na ang oras ko, ako ay mamamatay na, ako ay ibibitin na sa krus ng Kalbaryo. So, ngayon, sabi ng mga disipulo, Lord, huwag kang umalis. Paano kami? So, the same crisis, the same fear na naranasan nila ng mga disipulo is the same crisis na nararamdaman natin at the same fear na nararamdaman natin na para bang ang Diyos ay malayo, na para bang wala tayong Diyos. Lord, nasan ka ba nung binubomba ng Iran? Basta yun yung sa Israel. Lord, grabe na ang tagutom. Lord, nandyan ka pa ba? Now, let me tell you mga kapatid, that crisis will turn into comfort. Hello, amen ba mga kapatid? Amen. Nais ng Diyos na lalabas tayo dito ngayon. Huwag kayo mag-alala, I will not take long, mga 15 minutes, okay na? Okay? Kasi ngayon pa lang, kaka-umpisa ko pa lang, pinagpapawisan na ako. Okay? Now, gusto ng Diyos na paglabas natin sa pintuang yan, madadama natin ang comfort, hindi comfort ng pera, hindi comfort ng asawa, hindi comfort ng bayan o ng bansang Pilipinas, kundi comfort na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Tira! Praise the Lord. Ang sabi ni Simon Peter, next slide. Sabi ni Simon Peter, sabi ni Pedro, Lord, where are you going? Saan ka pupunta, Lord? Bakit? Iiwan mo kami, Lord?
See, nandun na yung takot ni Pedro at saka ng mga disipulo. May nag-traidor na nga. Tapos, mawawala ka ba, Lord? Jesus answered him, where I am going, you cannot follow me, but you will follow afterward. Kaya, amen? Amen. Now, mga ikson, bakit po yung crisis nating naranasan ay magiging comfort? Why? Because, number one, sige, we have what? Blessed assurance. Sabihin mo nga sa iyong katabi ngayon, may assurance ka. Tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Okay, tingin kayo sa akin. Gwapo, di ba? Amen. Gwapo yung ama eh. Amen. Makinig kayo ha? Walang kailanmang institusyon, produkto, o anumang klaseng mga bagay na nagbibigay sa atin ng 100% assurance. Amen. Wala! Wala! Meron tayong may-ari ng internet dito. Masasabi niya daw 100%? Wala itong lag? Of course, meron lag. So in short, ang i-offer nyo lang is, kapag may lag, edi, so magagawa. Kahit ano bang klase, PLDT man yan, o ano bang klaseng, lahat ng institusyon, yung, pati germs pati alcohol, yung pang-spray ba? Bakit ba hindi mapatay-patay yung 1%? Bakit 99.9% ang mamamatay? Bakit nasa yung piso? Kasi nga, there is no such thing as an absolute. Why? Because outside God, hindi po absolute because absolute things ay nasa assurance lamang ng ating Diyos. Kapag mahina man ang palangkat. Pag may nangutang sa'yo, ako nangungutang din ako eh. Pag nangungutang sa'yo, pag sinabi sa'yo na babayaran ko, walang assurance dyan. Kahit sa mga nagpapahiram, sige, papahiramin kita. Hindi yan magpapahiram. Walang assurance. Wala pong assurance. Kaya, amen? Amen. Sabi, Pastor, wala naman. Alam niyo, eto maganda ang insurance. Pero aahin mo ang insurance sa patay kung wala kang assurance pagkatapos mong mamatay. Amen? Amen. Meron kang St. Peter. Meron kang Mabini. Meron kang Sun Life, True Life, Manual Life, lahat na ng life. Pero kung wala kang eternal life, So we have that blessed assurance. Oh, salamat pinaganda mo. We have that blessed assurance. Bakit ang crisis will become comfort? Because may assurance tayo. Mga minamahal ko kapatid, may assurance. Ano ang assurance? Sige ate. Ang sabi ni Jesus, let not your hearts be troubled. Woo! Sabi ni Jesus Christ, huwag po kayong mag-alala. Let not your hearts be troubled. Believe in God the Father, believe also in me. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Anong sabi po sa John 14:12? New King James Version, sabi niya, most assuredly. Now sa mga English, wala na pong pinakamataas sa most. Because we have the more and the most. So ang pinakamataas is most. So therefore, in-emphasize ni Jesus that most assuredly. Hallelujah. So in short, mga kapatid, kapag tinanggap mo si Kristo, hallelujah, may assurance ka na. Parang hinay man ang amen ba? He who believes in me. Now let us dig down about the word believes. May assurance ang lahat ng may pananampalataya kay Kristo. May assurance ang lahat ng may Kristo. Pastor, what is faith? Sige, next slide. Faith is a verb. It is a verb. Pastor, ano yung faith? Faith is a verb. It's
an active choice to trust a person, a promise, even there is ifs. Hallelujah. Salamat tayo sa palakpak ay. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Buhay na buhay si nanay. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kahit marami daw if, kahit daw maraming if, nagpapatuloy ka pa rin na maniwala at manampalataya. Amen. Kahit walang sudan, kahit walang pera, kahit po wala pong masakyan, kahit po wala pong makain, maniniwala at manampalataya ka pa rin sa ating Panginoon. Even there is ifs. That's what we call faith. Because marami sa atin, magaling ka lang magkaway-kaway. Hallelujah kung may kwarta. Pero kung wala, para kang binagsakan ng langit at lupa. Bakit hindi ka makataas ng kamay? Kasi wala'y bukat, wala'y kusog. Faith is an active choice na Lord, even if kahit hindi ko nakikita, I will put my trust on you. Even if parang hindi ko alam ang dulo, I will put my trust on you. Even if parang hindi na mababago yung mundo, I will put my trust in you. Because faith, dapat hindi yan nababago ng sirkumstansya na nakapaligid sa iyo. Kung wala ng gas, kahit may sasakyan ka, alas 5 pa lang ang madaling araw, maglakad ka na. Papunta sa simbahan. Nakatipid ka na, naka 10,000 steps ka pa. Healthy life, Strava agad, papapak. Post agad sa Facebook, biruin mo yan. Hallelujah, amen pa? Naalala ko nung kami po ay nasa bukid sa San Juan. I'll never forget. The time nung si Papa ay nagpapastor doon sa bukid ng San Juan. Dahil nga po walang ano ba tawag dyan? Walang sasakyan. At malayo po ang simbahan. Alas 4 pa lang ng madaling araw, naglalakad na ang mga miyembro. Merong mga daladalang mga kamote, may daladalang saging, may daladalang pati puso ng saging, kulang na lang pati punuan ng saging. Bitbit nila, nagsasamba sila habang naglalakad, na kumakanta sila. Pagdating ng alas 7, nakarating sila sa church. Walang sasakyan, naglalakad lang. Ngayon, sus, Ginoo. Hallelujah. Lahat may sasakyan na doon, may mga TMX na, may mga Rossi 155 na. Pupunta na lang sa simbahan pag benediksyon na. At ito pa ang katotohanan. Minsan dumarami ang miyembro kapag anniversary at saka lunch fellowship. Na para bang ang kanilang pananampalataya ay nakaikot lamang sa pagkain. Ang tawag hindi Kristohanon, ang tawag ko dyan, bitukon. Faith is an active choice. Bakit? Bakit nagbabago? Bakit nagbabago ang iyong pananampalataya nagkaroon ng giyera? Bakit nagbabago ang iyong pananampalataya nagkaroon ng COVID? Hallelujah! Bakit nagbabago ang iyong pananampalataya nung wala kayong kita? Bakit nagbabago ang iyong pananampalataya nung nag-shutdown ang mga internets? Bakit nagbabago ang iyong pananampalataya? Faith is an active choice. Lord, I will put my trust in you. Kahit nagsara itong trabaho ko, kahit nagsara itong negosyo ko, I will put my... Patuloy ko ba ba? Sumigaw ang amen pag gusto ko ba ipapatuloy. Amen? Now, faith, let me clear. Taas. Ito naman, mas mataas. Tingnan mo. Faith. Ang faith daw ay pagbibigay mo or putting your trust to a person. Now, ang tanong, to whom you put your faith? Kanino? Kung sa tao babagsak yan. Amen? Kung sa tao babagsak yan. Kung sa asawa babagsak yan. Kung sa mga anak babagsak
we have blessed assurance. Glory to God. Glory to God. Now, look at the 11 verse 1 ng Hebrew. Sige ate, next slide. Now, faith is the assurance of the things we hope for, the conviction of the things not seen. Kahit hindi mo pa nakikita, kasi may pananampalataya ka, hallelujah, ito ay mararating kahit hindi mo pa nakikita. Hindi ito ay makakarating sa iyo kasi may pananampalataya ka. Hallelujah. Lord, I don't know kung darating ba, pero may paniniwala pa ng pananampalataya ko sa iyo na ito ay darating. Amen? Lord, wala pa mang aircon, Lord, pero darating na magkaka-aircon ng church. Hallelujah. Magkaka-aircon ng church. Magkaka-aircon ng church. Magkaka-aircon ng church. Ipa-aircon na nato, isimbahan nato. Kaya init kayo. Hallelujah. Next slide. Faith begins with knowledge. Magkakaroon lamang ng pananampalataya kung natatapos ang iyong lagi. Eto bigyan ko ng example. Are you ready with this? Are you ready with this? Amen. Every day we use faith. Right? Every day we use faith. Bakit? Look at me. Sa mga nagko-commute, you use your faith na ikaw ay sasakay sa jeep kahit hindi mo kilala ang driver, you have a faith na makakarating ka sa papuntahan mo. Amen? Hindi mo naman kilala yung driver mo. How about sa airplane? Sasakay ka ng airplane, hindi mo kilala ang piloto. Yung piloto hindi ka kilala. But you have a faith na makarating ka mula dito papuntang Singapore. Can you amen? You have faith. How about this one? Sa mga hindi nagluluto, yung nag-order lang ng ulam, may pananampalataya ka sa mga nagluluto. Hindi mo naman kini-question kung nilagay ba ito ng laso o wala. Can you amen? Pagdating sa'yo sa Jollibee, hindi ka nagtatanong, hindi baka bilagyan ng laso ito, baka may ganito gano'n. Wala. Pagdating doon, hindi ka nga nagpipray. Pagdating doon, kain ka na agad. Wala kang tanong-tanong because you have faith. Eto ngayon, may faith ka sa mga bagay-bagay na ito. Why not try to put your faith in the Lord? Amen? May doubt ka sa Diyos, pero yung mga ginagalaw natin araw-araw, wala kang doubt. Kunwari, may libo-libo kang dala sa bulsa mo. Diba, may pananampalataya ka sa mga katabi mo na hindi ka susugaban? Na hindi ka, hold up to. Because you have faith. So, meron din sa ating Diyos. I-apply natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. So therefore, ano man ang nangyayari sa mundo, have faith in God. Have faith in God. Amen? Next slide please. John 14:27. It says, peace I leave with you. Grabe no? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapayapaan. Sabihin mo sa iyong likod, kapayapaan. Peace I live with you. Alam mo to, the same chapter na naguguluhan ng mga disciples, anong pangako ng Diyos? Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Tingnan ito, peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives. Ang kapayapaan na ibibigay ko sa iyo, Kuya Elmer, ay hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Kasi para sa kanila, kapag ikaw ay may maleta, may kapayapaan ka na. Kapag ikaw ay sobra-sobra, dami-dami ng kayamanan mo, meron ka ng kapayapaan. Kahit ikaw ng pinakagwapo, ikaw ng pinakasikat, ikaw ng pinakamayaman, kung wala kang Kristo sa buhay, wala kang kapayapaan.
Amen. Let not your hearts be troubled. Inulit-ulit ang Diyos. Huwag kang mag-alala. And do not be afraid. Let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Huwag kayong matakot. Pwede yung kaliwag. Balikan mo, kurutin mo at sabihin mo, huwag kang matakot. Hallelujah. Praise the Lord. Next slide. The helper. Oh, glory to God. The helper. The helper. Ang tumutulong sa atin, the helper. Bakit God can turn crisis? Asunod crisis to comfort. Why? Meron tayong helper. May helper tayo. Sige, ate. John 14:16, it says, and I will ask the Father, and He will give you what? Sige. Pastor, ano ba itong helper na ito? In Greek word, a helper means parakletos. Parakletos. Ang sabi ni Jesus Christ, aalis man ako. Hindi kayo sa akin. Sabi ni Jesus Christ, kung aalis man ako, meron, I will ask the Father na may ipapalit sa akin. Ang tawag sa kanya ni Jesus Christ, sabi niya, bakit parakletos? Parakletos means another helper. Why? Because Jesus Christ is one of the helper. Dahil aalis si Jesus, may papalit na another helper. Sino yung helper? The Holy Spirit. Hallelujah, amen! Oh, ano ba ang parakletos? Parakletos means you can read an advisor, a legal defender, a mediator, an intercessor. Ano ba ang parakletos? Comforter. Hallelujah. Often use comfort for the Latin confortari, which means to strengthen. So in short, sa panahon ng ikaw ay may krisis, sa panahon na ikaw ay nanghihina, merong helper na tutulong sa iyo. Merong helper. Pwede ba? Lahat po mga kapatid, join me. Left and right, sabihin mo, may katulong ka. Come on, come on, come on. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Look at this. In next verse, John 14, huwag kayo mawala sa 14. Sabi 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Amen ba mga kapatid? So, ibig sabihin nga, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin sa panahon na tayo ay makalimot na mayroon palang tutulong sa atin. Let me tell you, ang banal na Espiritu ang magre-remind sa inyo na hindi ka nag-iisa. Pwede yung mga medyo nag-iisa sa buhay, pwede ba tapikin mo ang katabi mo at sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Next slide please. Sinulat ko na para hindi ko makalimutan. Christians today are overwhelmed with unnecessary suffering and heavy burdens. Bakit? Not always because of external trials, but because of eternal resistance to God's way. We strive, we plan, we carry everything in our own strength, and we wonder why the weight feels heavy. Sabi mo, bakit Lord napakabigat? Bakit Lord parang wala akong katulong? You know why? Kasi nga, sinusolo mo lang ang lahat. Look at this. Minsan ang nagpapabigat sa atin ay hindi nangyayari sa labas. Minsan ang nagpapabigat sa atin, hallelujah, ay ang nasa ating loob. Amen? Amen? Pwede ba yung katabi mo, sabihin mo, tanggalin mo na yung sama ng loob mo. Sige nga.
May isa akong kapatiran. May isa akong kapatiran, hindi ko na sasabihin ang pangalan. Nakita kami sa SM. Nakita ko siya, nakita nyo kami, nagkaroon kami ng eye-to-eye contact. Hindi naman nagbago ang aking mukha, I am the same. Yesterday, today, I don't know forever, kasi si Lord na yan eh. Nakita ko siya, nakita niya ako, nagkatitigan kami, na parang kami ang pinagtagpo, pero hindi kami tinadhana. Titigan kami. Noong nilapitan ko na, lumihis. Bumaba ng escalator, hinabol ko, sabi ko, sister. Tapos sabi niya, ay, pastor! Ikaw pala yan. Sabi ko, hindi ka pa naman bulag. Ako pa naman. Sabi ko, sister, ate, bakit? Iniwasan mo ako, sabi niya, ay, pastor, hindi ko kasi nakalimutan na hindi mo ako kinamayan last year. Dahil hindi ko lang daw nakamayan na kumusta, nagtampo na, hindi na nagsimba. Pastilan. So, yung mga maliliit po na sama ng loob, yung may mga maliliit na sama ng loob at saka tampo, baka yan pa mapaimpyerno sa inyo. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, i-let go muna, sige nga. Next slide. Many believers, once God promises, pero nire-resist ang kanyang presensya, ang process. Amen? Amen. Pinaprocess tayo ng Diyos. We ask for relief. Lord, tanggalin mo na ito, but reject surrender. Marami dito ayaw surrender sa Diyos. Ayaw surrender. Hindi sinusurrender ang buhay. Hindi sinusurrender ang kanyang element. Sasabihin niyo pa rin din, ang plano ko ang the best. Hindi, ang kalakasan ko ang the best. No. No. We desire strength, but refuse dependence. The issue is not that God has failed to provide help. The issue is that we often resist being helped. Next slide. You don't need more hassle. You need the helper. You don't need control. Ito ang sinasabi ko, you need to let it go. At higit sa lahat, we all need the Holy Spirit. Parampakan niyo ang Diyos. Sa Bisaya, sorry mawalang galang. Pero mag-Bisaya ako. Sa Tagalog ko naman. Sabi ng Bisaya, Ginoo nganong bugat man. Kini akong gipati, anong bugat man? Bakit napakabigat mo, Ginoo? Bakit napakabigat? Bakit, Lord, gusto kong kumawala, pero bakit hindi mo kayang buhatin? Now, God says, here we go. Kasi nga, hindi naman dapat ikaw ang magbubuhat. Ako naman dapat ang bubuhat. Bakit mo binubuhat? Can I hear amen? Sabi ng Diyos, try to let it go. Saan mo i-let go? Ibigay mo sa akin. Hallelujah, and I will give you rest. Nag-aalala ka sa giyera? Nag-aalala ka sa giyera? Sabi ng Diyos, bakit? Bakit ka mag-aalala sa giyera? Bakit ka ba? That is not your worry. Pastor, anong gagawin ko? Just live life. Magtrabaho, magnegosyo. Tuloy. Pag Sunday, magsimba. Pero ng buhay. Magpatuloy sa buhay. Pero that is not your duty to control everything. Na hanggang pagtulog mo, mapapahinga ka na nga lang. Patay na. Sunday ito, pag binumbahan tayo. Lord, pag binumbahan na ito, Lord, mawawala na ng trabaho, Lord. Tapos, yung mga internet provider, Lord, puputulin daw ng Iran yung internet cable doon sa ilalim, Lord. Lord, grabe na, Lord. Tapos sabi ng mga trabahante ng mga internet provider, Lord, kakakuha ko lang ng Honda Click, Lord, para ko ito makalayaran, Lord. Lord,
sorry. Lord, grabe Lord, nabangin ko ganyan, tapos ako ganito. Lord, tabang! Sabi ng Lord, that is not your function. That is not your duty. At ang problema mo, bakit ka masyadong may naalala? Kasi nga, sinusulo mo eh. Hindi mo dapat suluhin yan. Ang sabi ng Panginoon, there is the Holy Spirit who will provide us. Hallelujah. Amen? Palakpakan mo nga Diyos. We need the Holy Spirit. Hallelujah. Ang kailangan mo, hindi yung sobrang trabaho. Ang kailangan mo, helper. Helper. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya mo, kung ang Diyos ka nagpapadala ng helper, ganon din sa buhay. Hindi mo kayang mag-isa. Nung man isang island, huwag mo sabihin, kaya ko itong mag-isa mo. Hindi mo kaya yan. Kailangan mo ng katuwang sa buhay. Can I hear amen? Pwede ba yung katabi mo sabihin mo, kailangan kita, kailangan mo ako. 1, 2, 3, go! O yung sa harap mo, sa harap sabihin mo, kailangan kita, kailangan mo ako. Sige, sige. Hindi ko kayo kailangan. Kung may kunti kayong ulam doon, i-share nyo dito. Kung may kunti kayong dilata doon, i-share nyo dito. Kung mayroon din naman kaming kunting mga dilata dito, i-share din namin sa iba. Sharing is caring. Amen po? Pero, yung hindi niya pa napagbibigyan ang pastor ninyo, nagdaramdam po pati ang pastor. Nagdaramdam po ang pastor. Bakit? Sa dami kong hiniling na magkaroon ng kape sa sipahan, parang talaga. Walang kayo kape diri. Ang kape pa ang nagbibili ng pastor. Mga kapatid, kung meron kayong pag-alala sa inyong pastor, tayo mo si Papa nasa likod, pagpasok mo niya, sasabihin niya, ito talaga mahilig ka nagpaparinig. Sasabihin ko sa inyong harap-harapan, kung ako ang pastor, kayo ang tupa, saan ba ako kukuha ng gatas? Teka, laruin ko ha? Kung kami pastor, nag-aalaga ng tupa, we pray for you, spiritual, etc. Kayo ang tupa, saan kami kukuha ng gatas? Sa aso? Kuyaw, ayaw pag-ingana doy. Mga isyo, hallelujah. Asahan ko yung kape mamaya, ha? Sabi ni Papa, ay, hindi ako si Jeff. Hindi ako nangihingi. Ako hindi rin si Papa. Sige mo pala yan. Maraming nag-i-invite sa akin sa labas na hindi kapatiran. Pastor, ilibre kita, Pastor. Pastor, ganito ganyan. Pastor, pagbitbit ko, pagdating ka sa bayan, may dala akong kape. Sinong pinagpala? Hindi kayo, sila. Bisayaw na ko, bulahan ang naghatag kaysa sa kagyawan. Halaw, ba? Oh! Jesus. Now, sino ba ang magtuturo sa inyo? Yung tagalabas? Dapat ang pastor nagtuturo. Why? Bakit pastor ba? Bakit na naisama mo yan? Because we pastors, we need your help also. Amen? Kailangan namin ang tulong ninyo. Hindi po namin magagawa ito nang wala kayo. Kailangan namin ang tulong ninyo. At the same time, kapag kayo ay humingi ng tulong in the middle of the night, I can assure you mga kapatid, kami mga pastors pupunta, hallelujah, sa bahay ninyo. Try it, just try it.
naalala ko, Pastor Bong, tulungan mo kami, Pastor Bong, kasi dadali namin sa ospital yung ganito ganyan. Si Papa, balik mo at agad. Bill, yung si Bill, ang ipix ng karang-karang na parang diuling. Yung ipix na parang di makina na parang ginaganon pa yung... Bill! Sabi ni Mama, Bong, Bong, Bong! Huwag pa kayo bulit! Oh, sorry. Okay, wala pa short, nakamay print na. Sorry. Kasi, ganun, humingi namin tulong. Hallelujah, amen ba mga kapatid? Palakpakan yung mga Diyos. Lakay magagawa. Si Papa lingulingon riyan. Hallelujah, amen ba mga kapatid? Hallelujah. Actually, pagpapasensya nyo, this is the only way I can, express my love sa inyo mga kapatid. No? This is me. By the way, this is me. Si Kuya Joshua, kung mag-presento, hindi siya ganyan. Pero ako, ito ako eh. Accept me na lang. Amen ba mga kapatid? Amen. Dalawa lang yan. It's either kayo ang aalis o ako ang aalis. Pili. Pili mo. Ha? Piliin mo. Praise the Lord. Hallelujah. Now, balik tayo mga kapatid. We need a helper. I need your help. We need your help. At higit sa lahat, kung kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin ng banal na Espiritu. Amen. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kaya yan. Hindi nyo kaya yan. Kailangan nyo ng tulong. Kailangan nyo ng banal na Espiritu. Kailangan nyo ng Diyos. Sa mga may problema, may mga problemado, sa pamilya, sa pera, sa asawa, sa jowa, sa eskwela. Hallelujah! Just let it go sa ating Panginoon. Lord, help me. Alam nyo, ang paghingi ng tulong ay hindi po kahinaan. Ang paghingi ng tulong, hallelujah, nagpapatunay na gusto mo pang mabuhay. Amen? Pero ito gusto kong sabihin sa inyo. Ito ang bersikulo ni Lola. Salmo 51 at ito sabi niya, wala pa akong nakitang mga anak ng Diyos na namamalimos sa kalye. In short, lahat ng may Diyos, pinoprovide ang pangangailangan. Dito mo natapos. Sige, next. Last. The Holy Spirit is our helper. At sunod, to be with us. Versikulo tayo. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you. Naintindihan niyo yung salita ng Diyos? And I will give you the helper at mananatili sa inyo forever. Sabi sa 14:6 ng New King James Version, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Pastor, ano yung abide? Abiding means titira sa inyo. Why? The only religion na nagtuturo na ang Diyos ay titira sa kanilang mga puso, walang iba kundi ang mga Kristiyano naman. Next slide, ma'am. This is my last slide. The Holy Spirit, the only God who lives, who dwells in you, to be with us forever. Now sa akin pagtatapos, tingin kayo sa akin. Tanging banal na Espiritu lamang ang tumitira sa ating mga puso, nanananahan sa ating mga puso. At hindi po ito pansamantala. Ito po ay panghabang buhay.
So kahit saan kayo magpunta, may banal kang espiritu. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi ka iiwan kasi may banal na espiritu ka. Hallelujah! That one day, when rapture comes, hallelujah, because the Holy Spirit is in you, we will go to heaven and we will see each other. Amen? Palakpakan nyo, Alex. Yung feeling ninyo iniwan kayo, no? Hindi kayo iniwan. Yung feeling ninyo pinabayaan kayo, hindi kayo pinabayaan. Yung sinasabi ninyo na kayo ay may malaking pangangailangan, no? That's wrong. Mali po kayo because you know what? God Himself, the Holy Spirit, lives in you. I-comfort ko kayo sa salita ng Diyos. Sa lahat ng may banal na espiritu, pwede ba kayo magtaas ng kamay? Kayo yan. Kayo yan. Kayo yan. Ikaw yan. Ikaw yan. Salamat. Lahat ng may banal na espiritu. Hallelujah. Asahan ninyo. Dumating man, lumala man ang ating sitwasyon, i-comfort tayo ng banal na espiritu. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. Fall afresh on me. Fill me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Satisfy my needs. Only you. Only you can make me whole. Give me strength. Give me strength to make me grow. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fall afresh on me. You have the lyrics. Say, come, Holy Spirit, for the last time. Come, Holy Spirit. Let us feel the presence of the Holy Spirit right now. Fall afresh on me. Oh, yes. Fill me. Fill me with your power. Satisfy. Satisfy my needs. Sing, only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. Fall afresh on me. Father in heaven, we love you, Lord, because you sent our comforter. Holy Spirit is not a thing. Holy Spirit is not just a wind. Holy Spirit is a person, oh God. The Holy Spirit is God, living inside of us. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, Lord, yes, may mga crisis namin naranasan. But thank you, Holy Spirit, O God, always comforting us. Hallelujah, O God. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, you are welcome, O God, sa aming mga tahanan. You are welcome, O God, sa aming negosyo. You are welcome sa aming mga sarili, O Diyos. You are welcome, O God, sa aming mga tahanan, O Diyos. Lord, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you, God. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, thank you for reminding us the blessed assurance that we had a helper, and His name is the Holy Spirit. Lord, wherever we go, alam mo na mangyari, ang sabi niyo po, Diyos, the Holy Spirit will lead us forever. Panginoon,
Salamat po sa mga salita namin narinig. Salamat po Diyos. Paguhin niyo po kami at mag-trust kami palagi sa inyo. Pagpalain niyo po Diyos, hallelujah, ang mensahe namin narinig. We give you all the glory and honor. In the mighty name of our Lord Jesus. Lahat ng may banal na spirito sumigaw ng Amen. Lahat ng ito ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa message, Pastor Jim.